Ang kwento ay nagsisimula sa pangunahing tauhan na iniisip na hindi niya kailanman inakala na magagawa ito ng mga tao, ngunit sa huli, napabagsak pa rin nila siya, ang kaisa-isang pulang dragon sa mundo. Ang mangkukulam, na nakatayo sa likod ng grupo ng mga tao, ay nagsabing dapat nilang ituon ang kanilang enerhiya sa mahahalagang bahagi ng katawan. Nagtataka ang pangunahing tauhan kung sino ang mangkukulam na ito. Palagi na bang may ganitong kalakas sa kanilang hanay? Nagsagawa ng isa sa kanyang mga mahiwagang sumpa ang mangkukulam at sinabi na kailangan niyang mamatay. Sumugod ang mga mandirigma at sinabi na pagbabayaran niya ang lahat. Isang napakataas na ulap ng alikabok ang lumitaw mula sa kanilang labanan, at naisip ng pangunahing tauhan, ito na ba talaga ang kanyang kaparusahan? Ngunit sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman naglakas loob na tumapak sa mga lupaing pag-aari ng tao. Sa kabaligtaran, sa loob ng libu-libong taon, paulit-ulit na sinubukan ng mga tao na patayin siya, kahit pakapalit ng kanilang buhay at laman. At sa huli, nagawa ng mga tao na patayin siya. Siguro, ito na ang dulot ng katandaan. Hindi niya na maalala ng eksakto ang mga nangyari bago siya mamatay. Ilang panahon ang nakalipas, may mga taong nakakita ng isang pulang dragon na nakaupo sa isang bato at sinabi nilang natagpuan na nila ang pugad ng dragon. Sumabak sa labanan ang dragon at naisip na ang tanging natatandaan niya ay tuwing nakakahanap siya ng lugar na matatawag niyang tahanan, bigla na lang sumusulpot ang mga tao, hinahabol at inaatake ang kanyang lahi. Pinatay ng mga taong ito ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilya, at sa huli, siya na lamang ang natirang dragon. Wala na siyang ibang maaaring mawala pa. Ang tanging pinanghahawakan niya sa kanyang buhay ay paghihiganti, kaya kapag inaatake siya, gumaganti siya, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit tapos na ang lahat ngayon. Sa wakas, maaari na siyang magpahinga ng payapa. Napunta ang dragon sa isang hindi kilalang lugar, at may narinig siyang nagsabi na dapat niyang tingnan ito. Nagtaka ang dragon kung ano ang tunog na iyon. Damilat siya at nakita ang isang lalaking may malakas na emosyon habang nakatingin sa isang sanggol, ang mismong katawan na kanyang muling pinagbagong anyo. Litong-lito siya sa nangyayari at nagtataka kung bakit siya nasa kamay ng nilalang na ito. Nagsimula siyang umiyak, iwinasiwas ang kanyang mga braso sa iba't ibang direksyon, at naisip kung talaga bang naging tao siya. Tumawa ang lalaki at sinabi sa kanyang asawa na tingnan ito, mukhang gustong-gusto siya ng kanilang anak. Patuloy na nagwawala ang sanggol at iniisip na dapat siyang bitiwan ng maruming lalaking ito. Sinubukan niyang magbuga ng apoy mula sa kanyang bibig at inisip na siya na mismo ang pipili ng kanyang kamatayan. Gugutay-gutiin niya ito, makikita pa nila kung paano magiging usok at abo ang lahat ng kanyang matira. Sinubukan niyang palabisan ang apoy mula sa kanyang bibig, ngunit nabigo siya. Nagtaka ang lalaki kung anong nangyayari sa kanya. Dumura ang bata sa mukha ng lalaki, at tinawag itong higanteng, nakakasilaw na Dura. Nagsimulang iiling-iling ang lalaki sa magkabilang direksyon at inisip na ito ay kasuklam-suklam. Napahiya ang bata at nagtanong sa sarili, ano ba ang nangyayari rito? Bakit hindi niya magamit ang kanyang mahika? Isang babaeng nakahiga sa kama ang iniabot ang kanyang kamay patungo sa bata at sinabi na dapat itong pumunta sa kanyang ina. Labis na natakot ang bata at nag-isip kung ano ang gagawin nito sa kanya. Para itong impyerno. Kinuha ng babae ang bata sa kanyang mga bisig at binati siya, Ray. Namula ang kanyang mukha at inisip, ano ang tinawag niya sa kanya? Anong katawa-tawang pangalang pantao ito? Binati pa talaga siya nito. Alam ba nito kung sino siya? Mula nang ibalik ng Diyos ang dakilang pulang dragon sa mundo, mayroon pa siyang isang pagkakataon upang maghayganti. Tulad ng ginawa nila sa mga dragon, gagamitin niya ang katawan ng taong ito, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Wawasakin niya ang lahat ng tao. Sinasabi ng lalaki na ipinanganak siyang mahina, ngunit may pakiramdam siya na ang batang ito ay magiging matigas ang ulo. Kahit ano paman, siya ang kanilang anak. Tumawa si Ray at inisip na papatayin niya silang lahat. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang nakaramdam ng matinding antok. Pumikit siya at naisip na sobrang pagod na siya. Naubos na ba niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa pagkontrol lamang sa kanyang bibig? Ibig sabihin ba nito na masyadong mahina ang katawan ng tao? Makalipas ang ilang panahon, lumaki na si Ray.
Binuksan niya ang isang pinto at naisip na matagal na rin ang lumipas mula nang maging tao siya. Nagsimula na rin siyang tumingin sa mga tao sa ibang paraan. Alam na niya ngayon ang pangalan ng kanyang mga magulang. Hindi na niya lang sila tinatawag bilang, maikling buhok, at mahabang buhok. Ang kanilang mga pangalan ay Jack at Scarlett. Mas maganda ang hitsura nila kaysa sa ibang tao. Ang malambot na mukha ng kanyang ina ay palaging kaaya-aya tingnan dahil sa kanyang palakaibigang ekspresyon. Nakipagkita si Jack sa dalawang tao at binati sila ng magandang umaga. Naisip ni Ray na matipuno ang kanyang ama at mas malakas ito kaysa sa karamihan. Madalas bumisita ang mga taga-nayon sa kanila at nagpapakita ng respeto. Sinabi ng isang babae na lubos siyang nagpapasalamat kay Lord Taran, kung hindi dahil sa kanya at sa kanyang husay sa espada, siguradong namatay na ang kanyang asawa sa itim na kagubatan. Sumang-ayon ng isang lalaki at sinabi na si Lady Tyrion ay kasing husay pa rin tulad ng dati. Wala ni isang salamangkero sa ligaw na lugar na ito. Talagang perpektong magkapareha silang dalawa. Sinabi ni Scarlett na hindi sila dapat pasalamatan, dahil mas mahalaga sa kanila na walang nasa panganib sa kanilang paligid. Sumang-ayon si Jack at sinabing ginawa lang nila ang nararapat. Naisip ni Ray na ito ay dahil likas na mahuhusay ang dalawa. Napansin ni Scarlett na gumagapang siya papunta sa kanya at tinanong kung gising na siya. Sinabi niya na maghintay muna siya dahil kukuha siya ng pagkain. Tumawa ang babae habang pinagmamasdan sila at sinabi na napakatalino ng kanilang sanggol. Kapag nagugutom, gumagapang ito sa kanila upang humingi ng pagkain. Dahil lang ba sa ilaw kaya mukhang mapulang bahagya ang buhok ni Ray? Sumang-ayon si Jack at sinabi na hindi nila alam kung bakit, pero ilang araw na ang nakalipas simula nang magsimulang pumula ang buhok ng kanilang anak. Ngumiti si Ray at naisip na napakaganda nito, ang ibig sabihin ng kanyang namumulang buhok ay maaaring may natitira pa siyang kapangyarihan ng pulang dragon. Lumabas ng bahay ang isang lalaki at sinabing aalis na sila. Sinabi naman ng isang babae na umaasa siyang matutulungan sila ng mga ito sa pagtatiboy ng mga halimaw sa kanilang sakahan. Kumaway si Jack at sinabing huwag silang mag-alala, tutulong siya. Habang naglalakad sila sa kalsada, sinabi ng lalaki na dapat siyang makinig, may sumpa ba talaga sa pamilya Taran? Sagot naman ng babae, hindi kasi tayo pangkaraniwang tao, kaya anumang bagay ay maaaring mangyari sa atin anumang oras. Naisip ni Ray na parang naiinggit ang mga taong ito sa kanyang magandang pulang buhok. Nanginginig na ba sila sa takot sa kanya? Pinaupo siya ni Scarlett sa mesa at tinanong kung handa na siya para sa hapunan. Naisip ni Ray na ang hindi niya lubos maunawaan ngayon ay ang 2 taong ito. Sinimulan niyang kainin ang laman ng plato nang hindi gumagamit ng kubyertos. Naguluhan si Scarlett at tinawag ang bata, sinasabing nagkakalat ito. Nagtataka si Ray kung bakit, kahit anong mangyari, hindi sila nagagalit sa kanya kahit paulit-ulit niya silang sinusubok. Damumi siya sa bibig ni Jack habang natutulog ito. Nagising si Jack dahil dito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Kinuha siya sa mga bisig nito, tumawa, at sinabing alam niyang isang henyo ito. Bagamat hindi ito nakakagulat dahil marunong na siyang damumi nang hindi nila tinutulungan. Ngunit sa susunod, dapat ay subukan niyang gawin ito sa banyo. Iniisip ni Ray na ang natatanggap lang niya bilang sagot ay isang ngiti. Kung may impyerno, tiyak na hindi ito yun. Ang mga talentadong tao ay napakabihira sa mundong ito, at ang kanyang ina, na mas bihira pa, ay isang natatanging salamangkero. Talagang nais niyang makuha ang pinakamalakas na mahika sa mundo. Kung mangyayari ito, magiging mas madali ang paghihiganti kaysa sa kanyang inaakala. Ang bawat bata na higit sa 2 taong gulang ay maaaring kumuha ng pagsubok sa kakayahan sa mahika, at ngayon ang araw na upang subukan ang kanyang predisposition sa mahika. Ngumiti si Jack sa kanila at binati sila ng swerte. Sinabi ni Scarlett na kailangan niyang magpaalam kay Itay. Kumaway si Ray at sinubukang magpaalam sa kanya. Umalis sila sakay ng karwahe, at iniisip niyang bilang isang pulang dragon, magiging isang natatanging salamangkero rin siya. Buong kumpiyansa siyang makakapasa sa pagsubok na ito. Nananatiling nakatayo si Jack sa labas ng bahay at pinapanood silang umalis. Iniisip ni Ray na kung makukuha niya ulit ang kanyang mahika, walang makakapigil sa kanya sa pag-angat muli sa tuktok.
Pagkalipas ng ilang panahon sa loob ng lungsod, sinabi ni Scarlett sa kanyang anak na nasa tamang lugar na sila. Napabuntong hininga si Ray at iniisip na ang tanging dapat niyang alalahanin ay ang kanyang mahinang katawan. Pagkalipas ng maikling sandali, dumating sila sa pamilihan sa may pasukan ng lungsod. Sinabi ng mga taong nakatayo sa may counter na dapat tingnan ito ng kanilang amo. Isa itong pangkaraniwang kristal ng halimaw, at talaga namang nasa mabuting kondisyon ito. Hiniling ng lalaki sa mga seekers na maging bukas palad at bigyan sila kahit kaunting pagkain. Pinalayas siya ng matandang lalaki at sinabing dapat umalis na ang maruming pulubi na ito at huwag makialam sa kanilang kalakalan. Ang mga taong nakatingin sa tumatakbong lalaki ay nagsabing wala itong kahihiyan. Tiningnan ni Ray ang mga tao sa paligid niya at naisip na nakakalungkot na kahit pare-pareho silang tao, ang ilan ay natutuwa o nanunood lang ng pagdurusa ng iba nang walang pakialam. Dati niyang iniisip na tungkulin niyang protektahan ang mahihina, at naging matagumpay siya rito, bagamat sa huli, ang naging resulta ay nakakabigo. Makalipas ang kaunting oras sa pasukan ng Roland College, kung saan nagtipon na ang maraming tao, sinabi ng isang lalaki na si Alice Lu ang susunod na papasok. Dapat ay huwag silang magsiksikan at pumasok ng isa-isa. Tatawagan nila ang lahat ayon sa listahan. Tumingin-tingin si Ray sa paligid at naisip na napakaraming tao dito. Ang babaeng nakatayo sa likuran niya ay sinubukang pakalmiin ang kanyang anak at sinabing huwag itong malungkot at umuwi na lang sila. Sinabi ng lalaki na si Amy Baird ang susunod. Umiiyak ang batang babae, lumabas ng gusali, at malakas na sinabing hindi ito patas. Bakit hindi siya makakapasa sa pagsusulit? Hinabol siya ng isang babae at sinabing dapat siyang maghintay. Tiningnan sila ni Ray na may ngiti at inisip na walang hustisya sa mundong ito at kailanman ay hindi magkakaroon. Sinabi ng isang lalaki na siya na ang susunod sa pagsusulit, kaya kailangan nilang magpatuloy. Bahagyang nahiya si Scarlett sa pangyayari ngunit pumayag siya rito. Kalma lang na tiningnan ni Ray ang bilog na kristal at naisip na sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Itinuro ng matandang lalaki ang bilog na kristal at sinabing maaari na siyang umupo. Nagpasalamat si Scarlett sa kanya. Sinabi ng lalaki na dapat niyang hayaang hawakan ng kanyang anak ang bilog na kristal. Kung mayroon siyang talento sa mahika, tutugan ito ng liwanag sa kanyang paghawak. Ang kulay ng liwanag ang magpapakita kung aling elemento ang likas sa kanyang mahika. Masayang tiningnan ni Ray ang bilog na kristal at inisip na sa wakas, ito na ang hinihintay niyang sandali. Ang kapangyarihan ng dakilang pulang dragon ang magpapamanga sa kanila. Hinawakan niya ang bola at inisip na wala siyang mas husay pang nagawa sa buhay kundi ang mahika. Tumingin siya sa kanyang ina at nagtatakang tinanong kung bakit ito umiiyak. Mas labis ba siyang namangha sa kanyang talento? O baka naman nagising sa kanya ang mahika na kapareho ng sa kanyang ina, kaya ito umiiyak sa labis na kaligayahan. Tumingin siyang muli sa bola at nagtatakang bakit ito hindi nagliliwanag. Sinabi ng matandang lalaki na ikinalulungkot niya, ngunit wala siyang kakayahang gumamit ng mahika. Hindi makapaniwala si Ray, paano siya mawawala ng mahika kung siya ay isang dragon. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ang pinakadakilang pulang dragon sa buong mundo. Sinabi ni Scarlett na siguradong may pagkakamali. Isa siyang salamangkero at nagtapos pa mismo sa akademyang ito, kaya paano nangyari ito sa kanyang anak? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sinubukang pigilan ng matanda si Ray, na biglang hinampas ang bilog na kristal. Hindi siya huminto at inisip na sira lang siguro ang bowl ang iyon. Kinuha ng matanda ang bola at muling humingi ng paumanhin, ngunit wala siyang magagawa para tulungan sila. Nagalit si Ray at inisip kung niloloko lang ba siya nito. Alam ba talaga ng matandang ito kung sino siya? Siya ang tunay na Panginoon ng mahika. Nagulat si Scarlett sa ginagawa niya, hindi niya alam kung paano ito pakalmayin. Bigla niyang hinablat ang balbas ng matanda at sinubukang ipaliwanag na tiyak na magiging salamangkero siya. Totoong magiging isang tunay na salamangkero siya. Hindi siya makapaniwala na wala siyang talento sa mahika, hindi ito maaaring totoo. Sumampa siya sa likod ng matanda at hinayla ng malakas ang bigot nito habang tumatawa ng masama. Takot na tumakbo ang matanda sa magkabilang panig habang sumisigaw at humihingi ng tulong sa mga gwardya. Labis na nahiya si Scarlett sa nangyayari at sinabi kay Ray na pakawalan na niya ito.
Inisip ni Ray na naging isang muling isinilang na dakilang dragon na wala ni Katiting na mahika. Isang napakalupit na biro ito ng tadhana. Makalipas ang ilang oras, sa gabi, habang nasa loob ng karwahe, inisip niya kung maaaring pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa napakaraming taong pinatay niya noon. Pero wala itong saysay. Kung gusto siyang parusahan ng Diyos, hindi na siya dapat binigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang matalim na sulyap ang lumitaw sa kanyang mga mata at naisip niyang naunawaan na niya ang lahat, tinutokso lang siya ng Diyos. Kung hindi siya maaaring maging salamangkero, kailangan niyang hanapin ang ibang paraan upang makapaghiganti. Makalipas ang ilang araw, habang nakaupo ang buong pamilya sa hapagkainan, tinawag ni Ray ang kanyang ama at hiniling na turuan siya kung paano lumaban. Namula si Jack sa narinig at tinanong ang anak kung gusto nitong turuan siya kung paano gumamit ng espada. Naisip ni Ray na kahit hindi siya maging isang salamangkero, maaari pa rin siyang maging isang mahusay na mandirigma. Kaya't magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong maghiganti sa sangkatauhan. Matapos ang ilang panahon sa lansangan, napagtanto niyang hindi kasing dali ng inaakala niya ang landas ng paghihiganti. Nakatayo sa harapan niya si Jack na may hawak na kahoy na espada at sinabing kailangan niya siyang salakayin. Hawak din ni Ray ang kanyang espada, ibinaon ito sa lupa, at naisip na 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula siyang matuto ng espada mula sa kanyang ama, ngunit hindi pa niya ito nag-agapi kailanman. Itinaas niya ang kanyang espada sa harapan niya at pumayag. Iniisip niya ngayong araw, kailangang magbago ang lahat. Pinag-aaralan ni Ray ang kilos ng kanyang ama at iniisip niyang ito ang tamang gawin. Kilalang-kilala na niya ang ganitong pag-atake. Sa pamamagitan ng paghihintay ng tamang tiyempo at patuloy na paggalaw mula sa isang lugar patungo sa isa pa, maaari niyang antayin ang tamang sandali kapag ibinaban ng kanyang ama ang espada at salakayin ito mula sa gilid. Gumalaw si Jack, at iniisip ni Ray na ito na ang tamang oras. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Siguro, sa pagkakataong ito, matatalo na niya ito. Sinimulan niyang lumapit ngunit nadapa siya sa sarili niyang paa. Nagsimula siyang bumagsak at tinamaan siya ni Jack sa ulo gamit ang kanyang espada. Matapos ang suntok na iyon, napasigaw si Ray sa sakit. Iniisip niya kung bakit palaging ganito ang nangyayari. Ang katawan ng tao ay hindi sumasabay sa bilis ng kanyang isip, at ang kanyang mga kamay ay tila nagpapabagal lamang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa kanyang kama matapos ang natamong suntok, may malaking bukol sa kanyang ulo. Sinabi ni Scarlett na natutuwa siyang nagising na rin siya sa wakas. Napatawa si Jack ng alanganin sa nangyari. Nagalit sa kanya si Scarlett at tinanong kung paano niya nagawang tumawa. Hindi ba niya maaaring maging mas maingat? 4 na taon pa lang si Ray. Sinabi ni Jack na 1 taon na lang at gaganapin na ang pagsusulit ng mga kabalyero. Kung magpapatuloy siyang ganito, baka hindi niya makapasa sa pagsubok. Patuloy na nagalit si Scarlett at sinabing masyado itong mabigat na pagsasanay para kay Ray. Hindi siya obligado na sundan ang kanilang yapak. Marami namang ibang marangal na propesyon sa mundo bukod sa pagiging isang mersenaryo. Ngumiti si Jack at sinabing hindi niya kailangang mag-alala. Napagmasdan niya ang kilos ni Ray, at mukhang kulang lamang siya sa kontrol sa kanyang katawan dahil bata pa siya. May 1 buong taon pa silang natitira, kaya kailangan nilang tiyakin na matatanggap siya sa akademya ng mga kabalyero. Tiningnan sila ni Ray at inisip na sa susunod na taon ay gaganapin na ang pagsusulit para sa akademya ng mga kabalyero, at may 1 taon pa sila para maghanda. Huli na ba ang lahat? Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing hindi nila kailangang mag-alala. Iniisip niya na siya ang muling pagkakatawang tao ng isang pulang dragon, kaya imposibleng maging kasing hina siya ng isang ordinaryong tao. Sinabi niyang kakayanin niya ito. Siya ang magiging pinakamalakas na tao na nakita ng sangkatauhan. Makalipas ang ilang sandali, nagsanay si Ray gamit ang isang manikang panlaban at iniisip niyang dapat ay mas malakas siya kaysa sinumang kaedad niya. Ngunit ang pangunahing problema niya ngayon ay kontrol. Medyo napagod siya pagkatapos ng pagsasanay at naisip kung bakit napaka-clumsy ng katawan ng tao. May 4 na galami ang tao, kaya bakit nila naisip na mas mabuting igalaw ang bawat isa ng magkahiwalay. Dumating si Jack sa parehong lugar na may dalang espada, napansin siya, at sinabing alam niyang makikita niya ito roon. Lumingon si Ray sa kanya at tinawag siyang, Ama.
Inabot ni Jack sa kanya ang espada at sinabing mula ngayon, sa kanya na ang espadang ito. Sapat na ang kanyang lakas upang magsanay gamit ang tunay na sandata. Kinuha ni Rai ang espada gamit ang dalawang kamay at nagulat na ngayon ay kanya na ito. Ngumiti si Jack at sinabing tama iyon. Ang espadang ito ay makakatulong sa kanya upang mas mabilis niyang mapahusay ang kontrol sa kanyang katawan. Yumuko siya kay Rai at mahinang sinabi na mayroon din siyang regalo para sa kanya. Nagtaka si Rai, kung may regalo siya para sa kanya, bakit ito ibinubulong ng ganoon? Makalipas ang ilang sandali sa kamalig, sinabi ni Jack na ang kanyang regalo ay isang mahiwagang pupe. Tiningnan ito ni Rai na may pagtataka at tinanong kung tinawag niya itong pupe. Tumanggo si Jack at sinabing huwag niya itong maliitin. Isa itong mahiwagang pupe na ginagamit upang magsanay ang mga bagong recruit sa Afyan KN Academy. Tiningnan ito ni Rai nang may pagkalito at nagtanong kung totoo ba ito. Hindi talaga siya makapaniwala dahil mukha itong isang ordinaryong manika. Ngumiti si Jack at sinabing maaari niya itong atakihin upang subukan. Inilahad ni Jack ang kanyang mga kamay na may hawak na espada at sinabing magiging mahinahon siya. Tumakbo siya pasugod habang iwinawasiwas ang kanyang espada at sumigaw ng malakas bago umatake. Napansin siya ng pupe at sinimula ng unang antas. Sinugod ito ni Rai gamit ang kanyang espada ngunit hinarang ng pupe ang kanyang atake gamit ang kalasag at itinaas ang kamay nito na may hawak na espada. Labis siyang nagulat at nagtanong kung ano ang nangyari. Mabilis na umatake ang pupe at natanggal ang espada mula sa kanyang kamay. Matapos iyon, agad na na-deactivate ang unang antas ng pupe. Ngumiti si Jack at sinabing hindi iyon masama. Kung matatalo niya ang unang antas ng mahiwagang pupe, matitiyak niyang matatanggap siya sa Night Academy. Ito ay dahil sa pagsisikap ng kanyang ama na makuha ito. Tiningnan ni Rai ang pupe na may paghanga at sinabing napakagaling nito. Iniisip niyang malapit na niyang malampasan ito. Makalipas ang ilang panahon, sa isang bundok malapit sa nayon, nakahiga si Rai sa lupa. Nasa tabi niya ang kanyang tunay na espada at sinabi niyang ito ay kakilakilabot. Tumangala siya sa langit at sinabing hindi niya maayos na makontrol ang kanyang mga galaw. Napakahina ng katawang ito bilang tao. Sinimulan niyang bumangon at sinabing kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung kailan niya matatalo ang pupe, lalo na ang kanyang paghihiganti. May isang taong nakakita sa kanya at nagtanong, bakit isang pupe? Nagulat si Rai at dali-daling kinuha ang kanyang espada. Humarap siya sa direksyon ng boses at tinanong kung sino ang naroon. Naguluhan siya nang makita niya ang taong nasa harapan niya. Tiningnan siya ng isang babae at tinanong kung ayos lang ba siya. Hindi niya nais na takutin siya. Ang pangalan niya ay Amy at nakatira siya sa nayon. Nakita niya si Rai na mag-isa sa bundok ng napakalate kaya gusto lang niyang ipaalala sa kanya na bumaba bago gumabi. Dahil sa hiya, itinago ni Rai ang kanyang espada, tumawa, at sinabing naintindihan niya ito. Nabigla lang siya, totoo bang may panganib dito? Sinabi ni Amy na wala siyang panganib sa umaga, ngunit maaaring lumabas ang mga halimaw sa kagubatan kapag gumabi. Tumawa si Rai at nagtanong, may mga halimaw ba dito? Mukhang marami siyang alam. Sinabi ni Amy na madalas siyang namimitas ng ligaw na prutas at berries sa lugar na ito kaya pamilyar siya rito. Umalis siya at sinabing halos gumabi na, kaya maaari silang bumaba ng bundok ng magkasama. Pumayag si Rai at tinanong siya, Amy ang pangalan mo, tama ba? Magpapakilala sana siya, ngunit pinigilan niya ang sarili nang marinig niyang sinabi ni Amy ang kanyang pangalan. Nagtaka siya at nagtanong, iyon ba ang pangalan ko? Mukhang kilala siya sa buong nayon. Sa kanyang isipan, sumang-ayon si Rai at iniisip na isa nga siyang lokal na tanyag na tao. Naalala niya na noong naglalakad sila ng kanyang pamilya sa kalsada, nakilala sila ng mga tao at sinabing binabati nila si Lord Taran. Lumabas ba silang buong pamilya para maglakad? Nakakagulat, ang anak nila ay may pulang buhok. Tingnan nila, si Rai iyon. Posible kayang sa hinaharap. Susunod siya sa yapak ng kanyang mga magulang at maglalakbay sa buong mundo. Narinig niya na ganito siya dahil sa isang nakakatakot na sumpa. Kailangang bisitahin sila ni Ginang Tardon balang araw. Hindi pa nila siya napasasalamatan sa pagpapalayas ng mga halimaw noong huling pagkakataon. Umaasa silang hindi maaapektuhan ng sumpang ito ang mga ordinaryong tao. Hindi naman ito nakakahawa, hindi ba? Mag-isa na nakatayo si Rai,
nakatingin sa mga taong unti-unting lumalayo sa kanya, at iniisip na sa bayang ito, wala pang ipinanganak na may pulang buhok. Ngunit siya ang naging unang tinatawag na itinakwil dahil sa kanyang buhok. At kahit na iginagalang ng mga tao ang kanyang mga magulang, takot pa rin sila at iniiwasan siya ng walang dahilan. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot ng matatanda sa tinatawag nilang masamang pulang dragon, upang takutin ang kanilang mga anak, kaya ang kulay pula ay naging simbolo ng kasamaan at kapangyarihan sa lipunan ng tao. Malinaw na ang mga tao ang pumuksa sa mga dragon, pero sa kanilang kasaysayan, pinalalabas nilang sila ang mga tagapagligtas. Ang paghihiganti ng mga dragon, o mas tamang sabihin, ang kanilang pagtatanggol sa sarili, tinawag ng mga tao na kalupitan ng dragon. Napansin ni Amy na natigilan si Rai sa paglalakad at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Kailangan na nilang umalis. Itinigil ni Rai ang kanyang iniisip at sumagot na maaari na silang umalis. Sinabi ni Amy na madalas niyang nakikita si Rai sa tuwing pumupunta siya sa kagubatan. Nagpa-practice ba siya ng kanyang kasanayan sa espada? Sumang-ayon si Rai at sinabing gusto niyang maging isang swordsman. Natuwa si Amy at sinabing napakagandang pangarap niyon. Siguradong ang ama ni Rai lang ang nag-iisang mandirigma sa kanilang bayan. Kung ganoon, kailangan niyang mag-apply sa Knight Academy, hindi ba? Balak din pumunta roon ng kanyang kapatid. Magaling itong lumaban. Wala nang mas malakas pa sa kanya sa kanilang bayan. Ngunit dapat ay masaya si Rai na tinuturuan siya mismo ng kanyang ama kung paano humawak ng espada. Napakahirap matutunan ng ganitong bagay para sa mga ordinaryong tao kung walang guro. Tinanong ni Rai kung may kapatid nga ba si Amy. Tumanggo si Amy at tinanong kung maaari silang maging magkaibigan. Sa ganitong paraan, maaari silang mag-ensayo ng magkasama balang araw. Maya-maya, may ilang lalaking papalapit sa kanila, at isa sa kanila ang sumigaw ng malakas. Nagulat silang dalawa nang makita ang mga ito. Ang isang lalaki na may iritadong ekspresyon sa mukha ay nagsabi na dapat lumayo si Rai sa kanyang nakababatang kapatid. Lumapit si Amy sa pagitan nila at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Wala namang ginawang masama si Rai sa kanya. Tinanong ng kanyang kapatid kung bakit siya kasama ng pulang buhok na iyon. Hindi pa ba niya narinig ang sinasabi ng matatanda sa nayon na siya ay isinumpa? Gusto sanang sumagot ni Amy kay Gary, pero pinutol siya nito at sinabing hayaan siyang tingnan kung nilagyan lang ba ng tina ang buhok ni Rai. Lumapit kay Rai ang dalawang lalaking kasama niya at sinabing siya ay nakakahawa pero naglalakas loob pang lumapit kay Amy. Wala siyang kahihiyan o konsensya. Dapat ay pagbigyan niya sila at umalis na lang sa bayan. Lumigid sila kay Rai at sinabing tiyak na nahihirapan ang kanyang mga magulang dahil nagkaroon sila ng isang daga na katulad niya. Hindi nila alam kung anong kasalanan ang nagawa ng mga ito sa kanilang buhay upang bumalik ito sa kanila na may ganitong mga kahihinatnan. Pakiramdam niya ay dapat umalis agad ang kanyang pamilya dito. Sila ay mga simpleng tao lamang, kaya ayaw nilang harapin ang ganoong klase ng takot. Nagpatuloy sila, at tinanong ng isa kung paano nagiging maingat sa kanila ang napakamakapangyarihang mga tao, gayong sila ay pangkaraniwang tao lamang. Tumawa ang pangalawang lalaki at sinabing tama siya. Nagalit ng husto si Ray sa narinig niya. Malakas niyang tinawag ang mga lalaking iyon, at lahat maliban kay Gary ay lumingon sa kanya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isa sa kanila at handa ng sumuntok. Ngunit itinulak ni Gary ang lalaki at hinarang ang suntok gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakalakas ng suntok ni Ray. Napaatras siya ng matindi at lumipad ng ilang metro. Umuusok ang kamao ni Ray pagkatapos ng malakas na suntok at sinabi niyang huwag siyang hadlangan. Ang nais lang niya ay ang mga taong nilate ang kanyang mga magulang. Iwinasiwas ni Gary ang kamay na ginamit niya sa pagharang ng suntok at sinabi niyang ang kanyang mga magulang ay mga bearang mandirigma, at ang kanyang ama ay isang swordsman. Tiyak na masyado itong nagsanay. Kung talagang gusto niyang lumaban, buong puso niyang tatanggapin ang hamon. Inabot niya ang kanyang espada at sinabi na hindi niya ito gagamitin dahil ayaw niyang aksidenteng mapatay si Ray. Sinabi naman ni Amy sa kanyang kapatid na dapat na niya itong itigil. Ibinagsak ni Ray ang kanyang espada sa lupa, pumayag sa hamon, at sinabing hindi rin siya gagamit ng sandata.
Pumwesto siya sa panlaban at sinabing kahit magtulungan pa silang lahat laban sa kanya, wala siyang pakialam. Matapos noon, nagsimula silang maglaban. Hindi nakialam ang dalawa pang lalaki at sinuportahan nila si Gary. Tinawag sila ni Amy sa pangalan at sinabing dapat na nilang itigil ito. Napabagsak nila si Ray sa lupa, at nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot. Pinulot ito ni Gary at sinabing dapat nang aminin ni Ray ang pagkatalo, masyado pa siyang malayo sa kanyang antas. Pilit na bumangon si Ray kahit nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Tiningnan siya ni Gary at sinabing nadismaya siya sa kanya. May ama siyang nagturo sa kanya, pero nananatili pa rin siyang walang talento. Isang pangkaraniwang mangangalakal lang naman ang kanyang ama, hindi na niya dapat pang subukang maging isang swordsman. Mas mabuti pang gawin niya na lang ang bagay na tunay niyang kayang gawin. Bumagsak si Ray sa lupa, at ang huling sinabi sa kanya ay umalangaw sa kanyang isipan, na dapat niyang gawin ang bagay na mahusay siya. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Amy sa kanyang kapatid na sumobra siya sa ginawa niya ngayong araw. Sinabi naman ni Gary na kasalanan niya mismo ito. Simula ngayon, dapat na siyang lumayo kay Ray. Hindi ba niya alam kung gaano kinasusuklaman ng mga taga-nayon ang kanyang pulang buhok? Hindi sila katulad ng pamilya niya, ang kanilang mga magulang ay pangkaraniwang tao lamang. Labis na nagalit si Amy at sinabing kinasusuklaman niya ito. Hinampas niya si Gary sa ulo sa galit, umakyat sa ikalawang palapag ng bahay, at sinabing siya na lang ang maghahanda ng kanyang pagkain. Habang tumatalikod si Gary, napansin niyang may malaking uka sa plato na hawak niya. Laking gulat niya at naisip kung paano ito posible. Naisip niyang kung wala ang plato sa kanyang braso, malamang nabali na iyon sa unang suntok pa lang. Kung hindi lang dahil dito, malamang siya ang nanalo sa laban. Sa parehong oras, bumalik si Ray sa kanilang bahay at binalaan ang iba tungkol dito. Lumapit sa kanya si Scarlett na may masayang ekspresyon at tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong niya kung bakit siya ginabi, oras na ba ng hapunan. Napansin niyang puno ng pasa ang katawan ni Ray. Dahil dito, nag-alala siya at tinanong kung may nakaaway ba siya. Hinubad ni Ray ang kanyang sapatos at sinabing hindi iyon totoo, nasaktan lang siya ng bahagya habang nagsasanay. Sinabi ni Scarlett na hindi siya dapat magsinungaling. Binubuli na naman ba siya ng mga batang iyon? Tumaliko si Ray mula sa kanya at hiniling sa kanyang ina na huwag nang pag-usapan pa ito. Pinunasan ni Scarlett ang kanyang mukha at sinabing kailangan niyang hugasan agad ang kanyang mga sugat. Paano kung magkapeklat siya? Sinabi ni Ray na mas nagmumukhang matipuno ang isang lalaki kapag may peklat. Lumapit si Jack sa kanila at sinabing isa na siyang ganap na lalaki. Mukhang mahirap para sa kanya ang pagsasanay sa espada. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ray na gusto niyang magsanay muna. Nagulat si Scarlett dito at sinabing oras na ng hapunan. Sinabi niyang magsasanay lang siya ng kaunti at babalik din agad. Pumunta si Ray sa kamalig, hinawakan ang papel, at sinabing dapat itong mag-activate sa unang antas. Matapos noon, umatake ang papel gamit ang kalasag nito. Pero naiwasan niya ang pag-atake at naisip na alam na niya ang lahat ng kombinasyon ng pag-atake nito. Sumugod si Ray sa pupe at naisip niyang natagpuan na niya ang lahat ng kahinaan nito. Ibinigay niya ang isang malakas na suntok gamit ang kanyang espada, ngunit nabali ito sa isang kahoy na suporta, kaya naman naguluhan siya ng husto. Agad na umatake ang pupe at tinamaan siya sa leeg ng espada nito, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Kinabukasan, naglalakad siya sa gitna ng kagubatan. Napansin niya ang isang tao sa unahan at agad niya itong nakilala. Lumingalinga si Amy at nakita rin siya, dahilan para siya ay magulat ng husto. Labis siyang nag-aalala at hindi alam ang gagawin dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Kumaway siya kay Ray na may mabait na ngiti sa kanyang mukha at binati ito ng magandang umaga. Lumapit si Ray sa kanya at tinanong kung hinihintay ba siya nito roon. Sinabi ni Amy na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya. Matapos noon, humingi siya ng paumanhin kay Ray. Hinugot ni Ray ang kanyang espada at sinabing hindi na niya kailangang gawin iyon dahil hindi naman niya kasalanan. Sinabi ni Amy, pero si Gary, siya ay, pinutol siya ni Ray at sinabing hindi pa lang talaga siya kasing husay ng iba. Nagsimula nang umiyak si Amy, nanginginig ang kanyang katawan,
at gustong sabihin ang isang bagay kay Ray. Tumingin sa kanya si Ray at naisip na ang mga tao ay wala lang dala kundi problema. Napabuntong hininga siya at sinabing nauunawaan niya ito. Kinuha niya ang isang mansanas mula sa basket nito at naisip na naiinis siya sa pakikitungo sa tinatawag na likas na ugali ng tao. Sinimulan niyang kainin ang mansanas at sinabing tatanggapin niya ito bilang paghingi ng tawad. Pinunasan ni Amy ang kanyang mga luha, pumayag, at sinabing hindi na siya kailangang mag-alala, hindi na siya guguluhin ni Gary. Makalipas ang ilang sandali, kumaway siya kay Ray, at naisip ni Ray na simula noong araw na iyon, nagsimula nang dumalaw si Amy sa parehong lugar araw-araw. Minsan, kinakausap siya nito tungkol sa kahit anong bagay hanggang tanghali, at minsan naman ay tahimik lamang itong nagbabasa ng mga libro. Unti-unti, mukhang nasasanay na siya sa presensya ni Amy. Makalipas ang ilang panahon, ilang mga taong nakasuot ng baluti ang nagtipon sa harapan ng bahay ng pamilya Taran. Nakaupo si Jack sa loob ng bahay at malakas na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake ng mga halimaw sa mga nayon sa hangganan. Sinabi ng lalaking nakaupo sa harap niya na hindi nila ito nalaman mismo mula sa mga biktima, ngunit napagpasyahan nilang sila ay nahawa. Habang hawak ang kanyang tasa, sinabi nitong karamihan sa kanila ay wala na sa tamang pag-iisip at hindi na may kwento kung ano ang nangyari roon. Kaya naman nais nilang hingin ang kanyang tulong sa investigasyon. Sinabi ni Scarlett na kadalasan ay iniiwasan ng mga halimaw ang mataong lugar, kaya't napakakakaiba ng sitwasyon. Sasama siya sa kanya. Sinabi ni Jack na isa lang itong normal na investigasyon. Bukod dito, malapit na ang pagsusulit ni Ray, kaya dapat may isang manatili at bantayan siya. Nag-aalala pa rin si Scarlett tungkol dito at tinawag siya sa pangalan. Sinabi ni Jack na magiging maayos ang lahat, babalik siya agad. Sinabi ni Scarlett na naiintindihan niya ito, pero kailangan pa rin niyang mag-ingat. Makalipas ang ilang sandali sa kagubatan, nagsasanay si Ray gamit ang kanyang espada at iniisip na mahirap pa rin para sa kanya ang pagko-coordinate ng kanyang mga galaw. Lumingon siya at may napansin siyang kakaiba. Nang tingnan niya ito, nakita niyang nagbabasa si Amy ng kanyang libro habang nasa likuran ng papalubog na araw. Namula ng bahagya ang mukha ni Ray nang makita ito, at humihingal siya mula sa pag-eehersisyo. Pinalo niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay at inisip na kailangan niyang bumalik sa wisyo. Lumapit siya kay Amy na may litong ekspresyon at sinabi na tapos na siya sa pagsasanay para sa araw na iyon, kaya maaari na silang umuwi. Napansin siya ni Amy at sinabi na hindi niya namalayang gabi na pala, kaya dapat na silang bumalik. Habang naglalakad sila pauwi, tinanong ni Ray kung binubuli ba siya sa nayon. Alam niya kasing may mga taong nagsasabi na ang kanyang pulang buhok ay parang isang nakakahawang sumpa. Sinabi ni Amy na ang iniisip ng iba ay problema na nila. Ano ba ang meron sa pulang buhok? Sa tingin niya, maganda pa nga ito. Humarap siya kay Ray at sinabi na sa totoo lang, espesyal siya at naiiba sa ibang tao, hindi lang dahil sa kulay ng kanyang buhok. Dapat lang siyang maging siya. Nagulat si Ray sa narinig at naalala niya ang mga sinabi ni Gary. Mas mabuti kung gagawin niya ang bagay na magaling siya. Nagtaka siya kung bakit hindi niya ito naisip noon. Hinawakan niya si Amy sa balikat at malakas na nagpasalamat sa kanya. Dahil dito, labis na natarante si Amy at namula siya. Tumakbo si Ray pauwi, kumaway kay Amy, at sinabing magkikita silang muli bukas. Kumaway din si Amy, sumang-ayon, at sinabi ang parehong bagay. Makalipas ang ilang oras sa gabi, inutusan ni Ray ang papel na i-activate ang unang antas. Kinuha niya ang kanyang kahoy na espada gamit ang kanyang mga ngipin at bumaba sa apat na paa. Iniisip niya na mas mabuting manatili siya sa kung ano ang kaya niyang gawin. Dapat siyang maging siya. Tinitigan siya ng papel na may kumikislap na pulang ilaw sa mga mata nito at sinabi na ang unang antas ay na-activate na. Mabilis na tumakbo si Ray Picot sa papel at naisip na napakaganda ng pakiramdam niya. Nang tumakbo siya ng nakayuko, naging mas flexible ang kanyang katawan. Sinalubong niya ang papel at sinabi na ngayon na ang tamang pagkakataon. Tumalon siya ng mataas at umiwas sa atake ng papel. Agad siyang sumugod at tinamaan ito gamit ang espada, saka napunta sa likuran ng papel. Humarap ito sa kanya, ibinaba ang sandata nito, at kumislap ng berde ang mga mata.
Sinabi nito na natapos na ang unang antas. Labis na natuwa si Rai, tumalon-talon sa saya, at sinabing nagtagumpay siya. Umupo siya sa lupa at naalala ang sinabi ng kanyang ama, kapag natalo niya ang unang antas ng PPE, makakapasa siya sa entrance exam ng Knight Academy. Iniisip niya kung hanggang saan ang kaya niyang marating. Tumingin siya sa PPE na may pulang mata at may ngiti sa mukha, saka sinabing i-activate nito ang ikalawang antas. Kinabukasan, lumabas si Rai sa kanyang silid at tinanong ang kanyang ama, na nakasuot ng baluti, umaga pa lang, saan ka pupunta? Humingi ng paumanhin si Jack sa kanya at sinabing may natanggap siyang agarang misyon. Humarap siya kay Rai at sinabing kailangan niyang umalis ng bahay sandali, pero hindi siya dapat mag-alala dahil babalik siya agad bago ang kanyang pagsusulit. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabing dapat niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa PPE habang wala siya. Kampante siyang magagawa ni Rai ito ng maayos. Mukhang magyayabang na si Rai, may mayabang na ngiti sa mukha, at sasabihin sana na nagawa na niya ito, pero naputol siya nang may isang lalaking nagtanong kay Lord Tarwin kung handa na siya. Hindi narinig ni Jack ang sasabihin ng anak niya at sinabing handa na siya. Inabot ni Scarlett ang kanyang espada at sinabi niya na dapat itong mag-ingat sa sarili. Kailangan na niyang umalis. Sinabi ni Scarlett na mag-ingat siya at mamimiss niya rin ito. Tinitingnan sila ni Ray at iniisip niyang maayos naman ang lahat. Ang PPE, hindi yun malaking bagay, pero pagbalik ng kanyang ama, siguradong magugulat ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad siya sa landas na may espadang nakasabit sa likod niya. Iniisip niya kung gaano kasaya ang kanyang ama kapag nalaman nito ang kanyang nagawa. Siguradong magiging masaya ito. Dahil sa payo ni Anne, natutunan niyang harapin ang PPE. Kailangan niyang matutong maging mas matiisin at mas magtiwala sa ibang tao. Unti-unti siyang nagiging mas tao sa damdamin. Bagamat naiinis siya sa karamihan ng tao, ang tatlong ito ay naging pambihirang kaso para sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sinabing hindi na siya maghihiganti sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali sa kagubatan, nakahinto si Rai, nakasandal sa kanyang espada at humihingal. Lumingalinga siya sa paligid at nagtanong, dumating ba siya ngayon? Nahihiya siya sa sarili niya at iniisip kung ano ba talaga ang hinihintay niya. Namumula ang mukha niya at sinabing ngayon, wala nang makakagambala sa kanyang pagsasanay. Tama na, oras na para bumalik sa ensayo. Naisip niya na hindi na siya kailanman magpapadala sa emosyon ng tao. Pagkatapos ng lahat, siya ang dakilang pulang dragon. Makalipas ang ilang sandali, nang nagsimula ng lumubog ang araw sa abot tanaw, nakahiga si Ray sa lupa, ang kanyang espada at kaluban ay nasa hindi kalayuan. Nagising siya matapos makatulog sa lupa. Bigla siyang bumangon at nagulat, malakas niyang sinabi, napakagabi na. Kung uuwi siya ng huli, tiyak na hindi iyon maganda. Tumakbo siya pabalik sa nayon at naisip na hindi pa pala niya napapasalamatan si Amy. Mukhang abala ito ngayon, pero ayos lang, pwede naman bukas. Pagkalipas ng ilang oras, nakabalik siya sa nayon at nakakita ng isang pulutong ng mga tao na nagkukumpulan sa kalsada. May isang tao na nagtanong, may nakita na ba kayo? Sumagot naman ang isa, wala pa, mukhang kailangang maghanap sa kanluran. Tinanong ni Gary at ng ama ni Amy, totoo ba na nakita niyo ang mga anak namin? Sigurado ba kayo sa impormasyong ito? Sumang-ayon ang may-ari ng tindahan ng baril at sinabing kanina lamang, may 4 na bata ang dumaan sa kanyang tindahan upang bumili ng mga bagong sandata. Narinig niya ang blonde na bata na sinabihan ang iba na gusto niyang pumunta sa isang kagubatan para manggaso ng halimaw o isang bagay na katulad noon. Nagulat ang kanilang mga magulang nang marinig ito, at tinanong ng isang ina na may takot sa boses, pupunta ba sila para manggaso ng mga halimaw? Lumapit ang ina nina Bob at Kyle sa may-ari ng tindahan at sinabing, mga bata pa sila. Paano nila nagawang pumasok sa kagubatan ng mag-isa? Bakit hindi mo sila pinigilan? Napahiya ang may-ari ng tindahan ng baril at sinabing hindi niya inakalang talagang papasok sila sa kagubatan. Sinabi ng ama ni Amy na napakapanganib ng kagubatan sa gabi. Kailangan nilang ipaalam ito sa mga bantay. Dapat na tayong magsimula ng isang sama-samang paghahanap. Sumasang-ayon ang iba sa kanya at sinasabing kailangan nilang magmadali. Dumaan si Ray sa kanila at nagtataka kung nawawala sina Gary at ang iba pa.
Napakabilis silang inabutan ng kaparusahan, at sa pagkakataong ito, ginawa nila ito sa kanilang sarili. Kung papatayin sila ng halimaw, makakatipid ito sa kanya ng maraming problema. Gayunpaman, sumama sa kanila si Amy, ngunit napakabuti niya sa kanya, at hindi niya balak maghiganti sa kanya. Bakit kaya siya napakawalang swerte na magkaroon ng ganoong kapatid? Naghahanda ng magsimula ang mga tao sa paghahanap at sinasabing kailangan nilang sindihan ang ilan pang sulo. Mabuti na lang at mayroon pa siyang ilang natitirang kahoy. Magkakasama silang pupunta. Patuloy na naglalakad si Ray at iniisip na maikli lang ang buhay ng tao, kaya hindi mahalaga kung mamatay sila ng mas maaga o mas huli. Patuloy siyang naglalakad sa kalsada na nakayuko ang ulo. Bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng una nilang pagkikita ni Amy at ang kanilang unang pag-uusap. Iniisip niya na ito ang kanyang buhay at landas. Matapos niyang pag-isipan ito, huminto si Ray sa gitna ng kalsada. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha, at nagtataka siya kung ano ang nakakabahalang pakiramdam na ito sa kanyang dibdib. Tumalikod siya patungo sa kagubatan at iniisip na hindi ito maaaring gawin. Hindi kasalanan ni Amy. Si Ray, na may seryosong ekspresyon, ay pumunta upang hanapin siya at iniisip na hindi pa niya nasasabi sa kanya na dahil sa kanyang mga salita, nagawa niyang talunin ang training puppet. Tumakbo siya papasok sa kagubatan at malakas na sinabing dapat siyang maghintay sa kanya. Sa parehong oras, sa isang bahagi ng kagubatan, nakahandusay sa lupa sa isang lawa ng dugo ang mga katawan ng dalawang lobo. Hindi kalayuan sa kanila, nakahiga rin sa lupa ang mga katawan ni Bob at Kyle, habang si Gary ay nakatayo na nakatalikod sa kanyang kapatid na babae, may hawak na espada. Si Amy, takot na takot, ay nakaupo sa tabi ng isang puno, yakap ang kanyang sarili, at mahina niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Nanginginig si Gary habang hawak ang kanyang espada ngunit pilit pinipigilan ang takot at sinasabing huwag siyang gumalaw. Itinutok niya ang kanyang espada sa isang dambuhalang lobo na nakatayo sa dalawang paa at may tatlong mata, at sinabi niyang kailangang mamatay ang halimaw na ito. Tumakbo si Ray sa tulay na nasa ibabaw ng ilog, dala ang kanyang espada. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakalanghap siya ng amoy ng dugo at nag-aalalang baka nasa panganib si Amy. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang katawan ng isang patay na lobo sa lupa at iniisip na buti na lang at isang anak lang ito ng isang wolf demon. May mga bakas ng sandata ng tao sa kanyang tiyan, at mainit-init pa ang katawan. Malapit lang sila, ngunit magulo ang kanilang mga bakas. Saan siya dapat pumunta? Narinig niya ang isang malakas na sigaw at napagtantong iyon ang kanyang boses. Sa parehong oras, sa isang laban-laban sa dambuhalang lobo, nasugatan si Gary nang tumama ang kanyang likod sa isang puno, dahilan para damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Nag-alala si Amy sa kanyang kapatid, lumapit sa kanya, at malakas na tinawag ang kanyang pangalan. Isang dambuhalang lobo ang mabilis na tumakbo papunta sa kanya, nakabuka ang bibig, at handang umatake. Natakot siya rito, ipinikit ang kanyang mga mata, at umasa na may tutulong sa kanya. Dahan-daang iminulat ni Amy ang kanyang mga mata nang mapansin niyang wala siyang naramdamang sakit mula sa pag-atake ng halimaw. Nakita niya si Ray sa kanyang harapan, na isinaksak ang kanyang espada sa ulo ng halimaw at pinigilan ang pag-atake nito. Labis itong ikinagulat ni Amy, at malakas niyang tinawag ang kanyang pangalan. Pinipigilan ni Ray ang halimaw at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Amy at sinabing gayunpaman, nasugatan sina Gary at ang iba pang mga kasama nila. Napansin niya ang isang bagay at sinabing mag-ingat siya. Ang halimaw ay biglang sumalakay kay Ray, tinamaan ang kanyang braso, at itinapon siya ng malakas sa gilid. Labis na nag-alala si Amy para sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan ng malakas. Lumipad siya ng kaunti ngunit agad na kumapit sa lupa gamit ang kanyang kamay upang huminto. Tiningnan niya ang halimaw na mabilis na papalapit sa kanya at sinabing hindi dapat mag-alala si Amy dahil hindi siya mamamatay dito. Tumalon si Ray sa isang puno na may espada sa kanyang bibig at naisip niyang kailangan niyang ilayo ang asong ito kay Amy. Napansin ng halimaw ang kanyang ginagawa at agad na huminto sa tabi niya. Tumalon ang asong ito sa sanga kung saan siya napunta at kinagat ito, dahilan upang maputol ang bahagi nito, na lubhang ikinagulat ni Ray.
Patuloy niyang minamanmanin ang kilos ng halimaw habang tumatalon siya pababa mula sa puno at iniisip na ang katawan niyang tao ay masyadong mahina pa rin. Hindi niya kayang labanan ang isang ganap na asong demonyo. Lumapag siya sa tabi ni Amy at inisip na ang kanyang bilis ay walang sinabi kumpara sa lakas ng halimaw. Bukod pa rito, imposibleng ilayo ang lobo sa kanila. Dati, para sa kanya, isa lang itong walang kwentang asong demonyo, pero hindi na ngayon. Lumuhad si Rai sa pagitan ni Amy at ng halimaw habang hawak ang kanyang sugatang kamay na nanginginig sa sakit. Galit niyang tinitigan ang lobo at sinabing ang mga taong ito ay kanya. Hindi niya hahayaang saktan sila. Nag-road rule ang demonyo habang nakatingin sa kanila, at lumalabas ang singaw mula sa kanyang bibig. Mabilis itong umatake nang nakabuka ang bibig, at naisip ni Ray na nangyayari na naman ito. Nagsimula siyang tumakbo papunta sa halimaw at iniisip na kung hindi tatagos ang kanyang atake ngayon, hindi na siya magtatagal. Kailangan niyang hanapin ang mahinang bahagi nito. Alam niya ang pinakamahinang punto ng demonyo. Biglang tumalon siya sa ulo ng lobo at tinaga ang isa sa tatlong mata nito. Agad siyang itinapon ng demonyo, at bumagsak si Ray sa lupa, nalaglag ang kanyang espada sa tabi niya. Kinuha niya ito at inisip na ikinalulungkot niyang sa kanyang mahinang mga kuko, isang mata lang ang nasira niya. Bumangon siya habang nakasandal sa kanyang espada, humihingal, at iniisip na dati, kaya niyang patayin ang asong demonyo gamit lamang ang kanyang mga kuko, pero sa ngayon, tanging sandatang tao lang ang meron siya. Muli siyang inatake ng sugatang halimaw at mabilis na lumapit sa kanya. Mabilis na ikinampay ni Rai ang kanyang espada at sumigaw ng malakas. Iniisip niyang may pagkakataon na siyang umatake. Makikita niya kung kaya niya itong tapusin. Nakamit niya ang gusto niya at naputol niya ang isa sa mga paa ng lobo na papalapit sa kanya. Iniisip niyang napakaganda nito, ito na ang katapusan ng halimaw na ito. Bumagsak ang halimaw sa tabi nina Amy at Gary at itinapon sila palayo. Napasigaw si Amy sa sakit. Nag-alala si Rai at tinawag ang pangalan niya ng malakas. Muling umatake ang demonyo gamit ang kanyang paa at itinapon si Rai ng ilang metro. Nakalapag siya sa kanyang mga paa, umubo, at malakas na sinabi na kailangan niyang lumaban ng patas. Matapos sabihin ito, sumugod siya patungo sa lobo na may espada sa kanyang bibig. Mabilis at malakas siyang hamampas ng espada habang tumatalon sa tabi ng demonyo. Patuloy siyang lumilipad sa likod ng halimaw habang maraming dugo ang lumalabas mula sa sugat nito. Sabay na bumagsak sa lupa ang halimaw at si Rai, nalaglag ang espada mula sa kanyang bibig. Nagsimula siyang mawala ng malay at naisip niyang sa wakas ay nagtagumpay na siya. Walang malay din sina Amy at Gary at nakahandusay hindi kalayuan sa kanya. Napansin ni Rai ang enerhiyang lumilitaw sa itaas ng kanyang ulo at nagtataka kung ano iyon. Tinitingnan niya ang nilalang na nabuo mula sa enerhiya at iniisip kung ano ito. Ang nilalang ay nag-transform sa isang system window kung saan nakasulat na nakatanggap siya ng gantimpala, na-unlock ang kakayahang, 1/100, ang titig ng dragon. Available ang medium monster crystal. Gusto ba niyang i-absorb ito? Tinitingnan ni Ray ang system window at humihingal. Nagtataka siya kung ano itong walang kwentang impormasyon na lumitaw sa harapan niya. Lumingon siya kay Amy at sa kanyang kapatid at naisip na may mas mahalagang bagay. Lumapit siya sa kanila at naisip na kailangan niyang ilabas sila sa kagubatan. Kung hindi, maaakit ng amoy ng dugo ang mas maraming halimaw. Nagising si Gary habang binubuhat siya ni Rai at gustong may sabihin. Napansin ito ni Rai at sinabing huwag siyang gumalaw. Binuhat niya si Amy at naisip na dalawa lang ang kaya niyang dalhin. Habang naglalakad ng kaunti, napansin niya ang dalawa pang lalaking nakahandusay sa lupa. Itinago sila ni Rai sa ilalim ng mga puno at inisip na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Iiwan na lang niya sa tadhana ang kanilang kapalaran. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang mga taong naghahanap sa mga nawawalang bata. Isa sa kanila ang nagtanong kung may nakita na sila. Sinabi ng isa pang lalaki na wala silang nakita. Kumusta naman sa kanila? Lumingon ang isang lalaki, may napansin, at sinabing dapat nilang tingnan iyon. Lumingon ang iba sa direksyong tinutukoy niya, at ang matandang lalaki ay nagtanong ng may gulat, mga bata ba ang mga iyon? Nakita nilang may dalang dalawang bata si Ray na sugatan.
Lumingon ang matandang lalaki at sinabing dapat agad nilang tawagan ang mga magulang ng mga bata. Isang lalaki ang pabulong na nagtanong, hindi ba ito ang pulang buhok na anak mula sa pamilya Taran? Bumagsak si Ray sa tabi nila at nagmakaawang tulungan siya. Kailangan nilang magamot. Nabigla ang mga tao at nagtanong, lumabas ba siya ng kagubatan mag-isa kasama ang dalawang batang ito sa kanyang likuran? Sa gabi, alam niyang puno ng mababangas na hayop ang kagubatan, bakit pa sila pumasok? Sinubukang lumusot sa kumpol ng mga tao ang ina nina Bob at Kyle. Padaanin ninyo ako, nasaan ang mga anak ko? Ngunit ang lalaking may hawak kay Gary ay humingi ng paumanhin at sinabing mukhang dalawa lang ang naiabot palabas ng kagubatan ni Ray. Napasigaw ang babae, hindi maaaring ganito. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang mga anak at pilit na lumulusot papasok sa kagubatan. Pinipigilan siya ng mga lalaki at sinasabing kailangan niyang kumalma. Hindi siya maaaring pumasok sa kagubatan mag-isa. Ngunit tumakbo siya sa tulay papasok sa kagubatan at galit na sinabing, mga duwag kayo. Kung ayaw nyo, ako na lang ang susunod sa kanila. Naghihintay sina Bob at Kyle sa akin, mag-isa. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, umiiyak siyang tinatawag ang kanyang mga anak. Bigla siyang natakot nang makakita ng maraming mata sa dilim. Nasaan kayo, mga anak ko? Sagutin ninyo ako. Sa isang iglap, nakita niya ang tatlong mata ng isang halimaw na nagniningning sa dilim. Agad siyang tumakbo palayo at napasigaw sa takot. Nagulat ang mga tao nang makita siyang bumalik at nagtanong, bumalik na siya agad. Dumaan sa kanila ang babae na halatang galit at sinabing, hindi ako natakot. Hinablot niya ang damit ni Ray at sumigaw, nasaan sina Bob at Kyle? Nasaan ang mga anak ko? Napakamasunurin nila, paano sila napunta sa kagubatan sa ganitong oras? Sagutin mo ako, ikaw ba ang nagdala sa kanila roon? Pagkatapos sinampal niya ito sa mukha at sinabing kasalanan niya ang lahat. Matagal na niyang sinasabi na ang kanyang pulang buhok ay tanda ng kapahamakan, isa siyang tunay na salot na nagdadala lamang ng problema. Mahinang bulungan ng mga tao, nagtatanong kung siya nga ba ang nagdala sa mga bata sa kagubatan. Tiyak daw, dahil siya lang ang nakalabas ng walang sugat. Malakas na sinabi ng babae na dapat man lang ay magsalita siya, saan niya dinala ang kanyang mga anak. Ang iba pang tao ay sumisigaw rin, hinahanap sina Bob at Kyle. Muli siyang sinuntok ng babae at tinanong kung bakit sina Amy at Gary lang ang inilabas niya. Saan niya dinala ang kanyang mga anak? Umubo si Ray habang may dugong lumabas sa kanyang bibig at sinabi na niya, nasa kagubatan sila. Umiyak ang babae at sinabing mga bata lang sila. Iniwan niya ba sila roon upang mamatay? Nagtaka si Ray kung nakalimutan na ba nilang isa rin siyang bata. Tumalikod ang babae at tinawag siyang isang malamig at walang pusong halimaw. Hindi ito kapanipaniwala at hindi rin mapapatawad. Nagtanong ang ibang tao kung kailangan na ba nilang pumasok sa kagubatan para hanapin ang mga bata. Ang kanyang mga anak ay naghihintay sa kanya sa bahay, pero hindi na rin siya makakauwi roon. Tiningnan sila ni Ray at inisip kung ang kanyang pulang buhok ba ang dahilan kung bakit nakalimutan nilang isa rin siyang tao. Hindi nila siya itinuturing na bata, para sa kanila, isa siyang halimaw. Biglang inagaw ng isang galit na babae ang isang sulo mula sa isang lalaki at tinawag silang mga hanggal. Tiningnan sila ni Ray at naisip na mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga totoong halimaw. Lumapit sa kanya ang babaeng may hawak na sulo at sinabing hinding-hindi niya ito mapapatawad. Tiningnan ni Ray ang babaeng iwinawasiwas ang sulo at naisip na sila ang tunay na mga halimaw. Malapit na siyang hampasin nito at sinabing dapat nang pumunta sa impyerno ang pulang halimaw na ito. Naisip ni Ray kung mamamatay na naman siya. Tiningnan niya ito ng may kalmadong ekspresyon sa mukha at naisip na mamamatay siya gamit lamang ang isang piraso ng kahoy. Pumikit siya at may bahagyang ngiti sa labi, iniisip na siya ay nagsisisi. Hinatak pababa ng babae ang sulo, ngunit may pumihil dito. Tumayo si Gary sa pagitan nila at hinarang ang hampas gamit ang bakal na plato sa kanyang braso. Nagulat ang lalaki nang makita ito at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Nabigla rin ang babaeng may hawak na sulo at sinabing tingnan nilang mabuti, nilaso ng pulang halimaw na ito ang isipan ni Gary. Dapat nilang patayin ang halimaw na ito. Isang lalaki ang napahiya at nagdudang sinabi na hindi naman siya nasisiraan ng bait.
Labis na nagalit si Gary at sumigaw, sineseryoso ba nila ito? Lahat sila'y baliw. Paano sila nakatitiyak na tama ang iniisip nila? Paano sila makakagawa ng pagpatay base lamang sa sarili nilang conclusion? Hindi niya hahayaan na masaktan ang taong nagligtas sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naalala ni Rai ang babaeng sumampal sa kanya at isinisi sa kanya ang lahat. Kailangan niyang umalis dito sa lalong madaling panahon. Naalala niya noong siya ay isang dragon, maraming tao ang umatake sa kanya gamit ang kanilang mga sandata at sinabing dapat na siyang mamatay. Maaari na siyang magpaalam sa kanyang buhay. Biglang nagising si Rai sa kanyang silid, ang buong mukha niya'y nababalot ng benda. Sa tabi ng kanyang kama, nakatulog si Scarlett habang nakaupo. Tinitigan niya ito ng may bahagyang pag-aalala. Habang natutulog ito, tumulo ang kanyang mga luha at marahang tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Tinitigan siya ni Rai at nag-isip kung bakit may kakayahan ng mga tao na maging maganda at malupit sa parehong pagkakataon. Marahan niyang itinulak ang kamay nito, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Dahil dito, labis na natuwa si Scarlett nang makita niyang nagising ito at tinanong kung siya ba ay nananaginip. Niyakap niya ito at sinabing labis siyang nagpapasalamat na nagising siya. Akala na niya na hindi na ito madyay gising. Napasigaw si Rai sa sakit at sinabing sobrang sakit ng kanyang katawan. Dahan-daang kumalma si Scarlett, binitiwan siya, at sinabing kung naiintindihan niyang masakit ito, dapat hindi na siya maging pabaya sa susunod. Tinanong ni Rai kung gaano siya katagal natulog. Pinahid ni Scarlett ang kanyang luha at sinabing 1 linggo siyang natulog. Kung hindi pa siya nagising, hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ama. Tinanong ni Rai ang tungkol sa mga taong iyon. Nalito si Scarlett sa kanyang tanong at sinabing ang 2 batang iniligtas niya ay nagkaroon lamang ng bahagyang pinsala. Gayunpaman, hindi na natagpuan sina Bob at Kyle. Natatakot siya sa kung ano na ang kanilang sinapit, hindi na niya tinapos ang kanyang pangungusap. Noong nakaraan, ipinagtanggol siya ni Gary mula sa mga tao at malakas na sinabi na ipinaliwanag na niya ang lahat. Sila mismo ang tumakbo papasok sa kagubatan, at si Rai ang nagligtas sa kanila. Sinabi ng isang babae na imposibleng totoo iyon, marahil nagkamali lang siya ng pagkakaalala. Mariing itinanggi ni Gary at sinabing hindi ito totoo. Dali-daling tumakbo si Scarlett papunta sa kanila at laking gulat niyang nakita ang kanyang anak na pinalilibutan ng mga tao. Gulat na gulat siya nang makita niya ang kalagayan ni Rai. Dahil sa matinding galit, naglabas siya ng enerhiya at galit na tinanong kung sino ang may kagagawan nito. Nagsalita ang isang lalaki at hiniling kay Lady Tara na kumalma. Aniya, ang anak niya mismo ang nagsabi sa kanila na pumasok sa kagubatan, kaya hindi ba siya ang may pananagutan dito? Isang lalaki ang nag-aalinlangan pero sumang-ayon pa rin sa kanya. Sabi ng isang babae, isa rin siyang ina at nauunawaan niya ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Sumang-ayon ang ina nina Bob at Kyle at gustong magsalita tungkol sa kanilang mga anak. Inakay ni Scarlett si Rai sa kanyang mga bisig, patuloy na naglalabas ng matinding enerhiya, at matalim na tinitigan ang babae. Nang inig ito sa takot at patuloy na umiyak. Napaluhod siya, sumigaw sa matinding dalamhati, at tinanong kung sino ang magliligtas sa kanyang mga anak. Tahimik na lumayo si Scarlett mula sa karamihan. Habang papalayo siya, may mga taong palihim na nag-uusap. Isa sa kanila ang tahimik na nagsabi na ito ay isang kahabag-habag na tanawin at kailangan nilang mabuhay kasama ito habang buhay. Mukhang panahon na upang ihiwalay ang sarili mula sa batang sumpa na iyon. Isang lalaki ang marahang nagsabi na masyado siyang maingay. Isang lalaki ang ngumiti ng tuso at sinabing, "So what?" Pinag-uusapan niya ang kagubatan. Napakapanganib niya. Bakit niya hinahadlangan ang mga tao sa pag-uusap tungkol dito? Sa kasalukuyan, marahang hinaplos ni Scarlett ang ulo ni Rai at sinabing tapos na ang lahat. Hindi na niya dapat sisihin ang sarili niya dahil napakarami na niyang naitulong. Sinabi niyang si Gary ang nagkwento sa kanya ng lahat, tunay na kahanga-hanga ang taong iyon. Lumabas siya ng silid at sinabing gutom na siguro ito, kaya ipaghahanda niya ito ng pagkain. Tiningnan siya ni Rai at sumang-ayon. Lumabas si Scarlett ng silid at marahang isinara ang pinto. Huminga ng malalim si Rai, pumikit, at nanatiling tahimik. Pagmulat niya, naisip niyang medyo nag-aalala siya noong una. Bigla niyang napansin ang isang window ng sistema at naisip, lahat ba ng tao ay mayroon nito?
Pinindot ni Rai ang icon ng Dragon Gaze skill. Nagbago ang sistema ng window, at labis siyang nagulat sa nangyari. Nagbago ang kanyang mga mata, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya si Scarlett habang naghahanda ng pagkain, at may lumabas na abiso sa sistema. Babala, mababang antas ng enerhiya. Kailangan ng pahinga. Si Rai ay napagtanto na ito ay isang kakayahan mula sa kanyang past life. Kahit nung isa pa siyang pulang dragon, mayroon na siyang napakalakas na mahika. Simula nang mabaigo siyang makapasok sa Magic Academy, pakiramdam niya ay hindi na niya muling magagamit ito. Ngunit bumalik ang kanyang mahika, bagamat tila unti-unting bumabalik ito sa kanya. Tinitingnan ni Rai ang system window kasama ang average monster crystal at nagtataka. Nakuha ba niya ito matapos patayin ang average wolf demon? Bigla niyang naamoy ang usok, nagsimulang ubuhin, at nagtataka kung saan ito nanggaling. Sumilip siya sa bintana at narinig ang mga taong nagsisigawan sa lansangan na may sunog. Biglang pumasok si Scarlett sa kanyang silid at sinabing nasusunog ang bahay, kailangan nilang umalis agad. Ginamit niya ang water magic upang patayin ang apoy at sinabihan si Rai na mag-ingat. Tahimik na ginamit ni Rai ang kanyang Dragon Gaze skill at tumingin sa isang direksyon. Nakita niya ang ina ni Bob at Kyle, at nagbigay ng abiso ang system. Ang target ay natagpuan na may dalang isang nasusunog na bagay. Threat level 0. Napagtanto ni Rai na siya ang may kagagawan nito. Nakangiti ang babae habang pinapanood ang kanilang bahay na nasusunog at itinapon ang ginamit niya upang simulan ang apoy. Pinagmasdan ng mga tao ang sunog, at isang lalaki ang nagsabing ito ang bahay ng pamilyang Chan, siguradong kasalanan na naman ng taong iyon. Lumabas si Scarlett at ang kanyang anak, at ginamit niya ang kanyang mahika. Gumalaw ang kanyang mga kamay upang kontrolin ang apoy na bumabalot sa kanilang tahanan. Gumamit siya ng Dispel spell, at agad na naglaho ang apoy. Huminga ng malalim si Scarlett at sinabing nagtagumpay siya. Umalis ang mga tao at tahimik na nagbulungan na isa na namang patunay ito ng sumpa. Kung mananatili pa siya rito, wala nang matitira sa nayon balang araw. Lumingon si Scarlett kay Rai at tinanong kung natakot ba siya. Hindi siya sumagot at nakatingin lamang sa isang tabi. Napansin ni Scarlett na may mali sa kanya kaya tinawag siya ng malakas. Narinig siya ni Rai at sinabing ayos lang siya. Sinabi niya sa kanyang ina na talagang kamangha-mangha ito, napawi ang apoy sa isang iglap. Sumang-ayon si Scarlett at sinabing hindi nasayang ang kanyang pag-aaral ng mahika. Dapat na silang bumalik sa bahay. May lungkot sa mukha ni Rai nang sumang-ayon siya. Iniisip niyang nais ng mga tao na masunog ang kanilang bahay habang sila ay nasa loob. Lumingon siya ng galit at inisip na nais talaga nilang mamatay sila. Obligado siyang maghayganti balang araw. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Rai na mag-e-ensayo siya. Sinabi ni Scarlett na hindi pa magaling ang kanyang sugat, kaya hindi niya dapat pilitin ang sarili. Sinabi ni Rai na alam niya ito. Pumunta si Rai sa kagubatan dala ang kanyang espada at 2 balde. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban at ginamit ang Dragon Gaze skill. Nakita niya ang maraming nilalang na nagtatago sa kagubatan at sinabing hindi ito masama. Mukhang puro maliliit ang mga halimaw sa paligid, kaya hindi ito dapat maging mahirap. Makalipas ang ilang sandali, isang halimaw ang nakaupo sa isang puno at inaabot ang isang bunga na tumutubo malapit dito. Kinuha ng halimaw ang bunga at balak na itong kainin. Tahimik na itinapat ni Rai ang kanyang espada sa likod ng halimaw. Mabilis siyang lumapit at agad na pinabagsak ito sa isang malakas na suntok ng kanyang espada. Tinalo niya ang isa pang halimaw, at pagkatapos ng isang mabilis na hampas, bumagsak ito sa lupa. Tiningnan ni Rai ang maraming katawan ng halimaw ang nakahandusay sa lupa at sinabi niyang halos sapat na ang 20 halimaw. Inabisuhan siya ng sistema na nakatanggap siya ng isang maliit na kristal ng halimaw. Gusto niya bang i-absorb ito? Napansin ito ni Rai at sinabi niyang nakakuha siya ng isa pang kristal. Tinitingnan niya ang ilang kristal sa window ng sistema at sinabing mukhang sinuwerte siya na nakuha ang item na ito matapos pumatay ng 20 maliliit na mahiwagang hayop. 2 lang ang nakuha niyang kristal. Hindi pa niya maisip kung ano ang magiging epekto ng pag-absorb nito. Lumapit ang isa sa mga halimaw sa patay na halimaw, na agad na nakakuha ng pansin ni Ray.
Lumingon siya at nakita ang isang maliit na anak na lobo na umiiyak sa tabi ng isang adultong lobo. Tinitigan niya ito ng may malungkot na ekspresyon sa mukha ngunit hindi nagsalita. Lumapit si Ray sa anak na lobo, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing kailangan nitong matutong mabuhay ng mag-isa. Natakot ang anak na lobo sa kanya at tumalon palayo. Biglang inabisuhan ng sistema na may pagkakataon siyang item ang itim na anak na lobo. Gusto niya bang item ang halimaw na ito? Nagulat si Ray sa panawang ito at nagtanong kung posible siyang matame. Pumayag siya at sinabing hindi pa rin naman niya alam kung para saan ang mga kristal na ito, kaya susubukan na lang niya. Isang madilim na enerhiya ang pumulibot sa maliit na kristal at sa anak na lobo, na lubos na ikinagulat niya. Inabisuhan siya ng sistema na natame na niya ang itim na anak na lobo. Natuwa si Ray at sinabing nagtagumpay siya. Isang agos ng enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos bang item, maa-absorb ang halimaw sa aking katawan? Tanong niya. Tinitigan niya ang halimaw na gawa sa enerhiya at nagtanong, wala naman sigurong masamang epekto ito, di ba? Pwede ko ba siyang patawagin? Kung hindi, papatayin ko na lang siya. Lumabas ang isang window ng sistema sa harapan niya, na nag-abiso na nakatanggap siya ng gantimpala at na-unlock ang kakayahang mag-tame, 2 sa 100 puntos. Tiningnan ito ni Ray at sinabing mukhang nakakuha siya ng bagong kakayahan. Nawala ang window ng sistema at sinabi niyang hindi pa ito ang tamang oras para pag-aralan ito. May mas mahahalagang bagay siyang dapat gawin. Ginamit niya ang kasanayang Dragon Gaze at sinabing dapat ay nasa malapit lang sila. Natukoy ng sistema ang 2 katawan na nakahandusay sa lupa sa kabundukan. Nakita niya ang mga bangkay ni Bob at Kyle, at inabisuhan siya ng sistema na natagpuan na ang target. Napangiti si Ray at sinabing nakita na niya sila.